in that sort of corporate. It's not uncommon though in Strathspey, that's how she wants to go about her business. A slightly less windy day, so I'm not sure if that's Wanda is the perhaps more adaptable player of the two. She has the slices, the dices, the usual lefty creativity. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Good morning mga ka-express. Ngayon ay araw po ng Sabado at ang petsa ay 7 po ng buwan ng Marso. Ito po yung araw na kung saan maglalaban ngayon si Alex Yala at itong si Diana Yastremska mga ka-express. At bago ang laban nila ng dalawa, mamayang alas 11, dito po yun sa Pilipinas, ay balikan po natin ang mga statistics o statistical record nitong Diana Yastremska. Ito po yung nanalo doon sa round of 128 na ang kalaban niya doon ay si Xiang, yung isang Chinese national. So, tingnan natin ang record ni Diana Yastremska mga ka-express. Si Diana Yastremska ay taga-Ukraine, 25 years old. At ang height niya nakalagay dito sa WTA site, website ay 5'7" o 1.75. Pero tingin ko hindi ito 5'7" lang kasi halos magkasintangkad silang dalawa ni Alex Yala. Kasi nakita ko na to, naglaban na po silang dalawa. Itong si Diana Yastremska at si Alex Yala ay naglaban dati noong 2025 doon sa Eastbourne Open kung saan umabot ng final si Alex. Ang nakalaban niya doon ay si Maya Join. At itong si Diana Yastremska ay nakalaban niya ito ng quarterfinals mga ka-express. Tinalo to ni Alex Yala sa score na 6-1 at 6-2 straight sets mga ka-express. Pero ang pinaglaruan nila ng mga ka-express dun sa Eastbourne Open ay yung grass. Iba yung surface na paglalaruan nila ngayon. Ito yung hard. Hindi ko pa nakita na naglaro to ng hard si Yastremska na nakalaban si Alex. Ito yung first time na maglalaban si Alex at saka si Diana sa hard surface o hard court. Dati kasi yung naglaban silang dalawa ay sa grass. Ibig sabihin, yung sa may damo, yung surface na pinaglalaroan nila ay merong mga parang Bermuda, Carabao grass. So, ano ang current ranking ni Diana Yastremska? Ito po, ang current ranking niya mga ka-express ay rank number 52 siya. Ayan, rank number 52 at ngayong 2026, meron na po siyang 4 win and 7 losses. At ang prize money na kanyang nalikom ay nasa $222.410 US dollars. So, tingnan natin yung kanyang statistic mga ka-express. Ito yung statistics ni Diana. Ayan, loading. Ayan. Ngayong 2026, ang ranking niya nga ay number 52. Ang nakapaglaro na siya ng 11 games at nakagawa na siya ng 19 na aces. Ito yung overall niya, percentage sa bawat laro, sa kabuuan ng paglalaro niya. Ang service games won ay 53.0%. Ang return games won 31.5%. At yung first serve won ay 56.3%. Ito kadalasan yung yung unang serve mo na i-convert ng puntos.
So, dumako tayo dito sa single serving stat mga ka-express. Nakagawa na siya ng, tulad ng sinabi natin, nakalagay dyan ay 19 aces. Pero ang double fault niya ay nakagawa na siya sa buong laro niya ngayong 2026 ay meron siyang 52 double faults. Ano yung double fault? Yun po yung pag nagse-service ka, yung dalawang beses na hindi nakatawid yung bola. O kung nakatawid man, fault. Ibig sabihin, hindi tumama doon sa eksaktong area kung saan legal yung pagbagsak ng bola sa unang service. So, sa first serve, ang percentage niya ay 59.4. Sa yung naipa-convert niyang point is 56.3. Tapos, yung sa second serve naman, ito yung para maiwasan yung fault. Bali 45.4%. Sa breakpoint save, yung halimbawa, siyang nagse-service tapos yung kalaban ay 40, nasa 40 na, advantage na yung kalaban niya, na isi-save niya pa rin. Pero ang percentage ng pag-save niya ng mga breakpoint ay 47.6% lang mga ka-express. Yung service point won, 51 nga. Mataas din yan mga ka-express, kaya nga meron siyang 19 aces. Service games won ay 53.0. At yung service games played 115. Dito naman sa return stats mga ka-express, ito yung sinasabi natin, ito yung serving stat pagka nagse-service siya. So samantalang dito sa single return stat, ito yung kung paano niya ibalik yung bola doon sa kalaban. Return points won, merong 41.9%. First return point won, 35.7%. Ito yung sa unang service ng kalaban niya, pag na-return niya, nakakapag-convert siya ng point. Pero ang percentage is 35.7% lamang. Yung second return point niya is 51 and breakpoint converted. Medyo mataas yung breakpoint converted niya. Halimbawa, yung kalaban niya nagse-serve. Yung percentage ng niya na makapag-break point siya o maagaw niya yung point do sa isang set na yon ay nasa 47.2 mga ka-express. Tapos yung return game zone is medyo mababa kasi nagkulay red to kinakailangan kasi merong kulay green dito, pero okay na rin yung mga stat niya mga ka-express. Return games played, nasa 108. So, yan po yung kabuuan na stat ni Yastrzemska mga ka-express. So, punta naman natin ng ating kababayan si Alex Ayala. Natin dito? Tingnan natin yung niya. Result. Kung titingin kayo ng mga ranking o kaya ng updated na mga rank ng mga tennis player, dito kayo pupunta sa WTA website mga ka-express. Ito po yung ating kababayan, si Alexandra Ayala. Yung picture niya talaga hindi pa napapalitan Yan pa rin yung simula't simula. Yan. Bawat nakalimutan ko. Meron dito kung paano binibigkas yung kanilang mga pangalan. Ito, pakinggan natin My name is Alexandra Ayala. Alexandra Ayala. Ayan, yun yung yung para malaman ng mga ng mga manunood o yung mga lahat ng tao kung talaga paano i-pronounce yung kanyang pangalan at apelyido. Si Alex Ayala mga ka-express, siyempre alam natin 20 years old, pinanganak sa Quezon City at 5'9" ang kanyang height. Tingnan mo, nakalagay dito 5'9" pero ang niya is 1.75. Parehas nung kay Yastrzemska 1.75. So, si Yastrzemska ay hindi 5'7", kundi 5'9" din yon. So, ang kanyang current standing mga ranking mga ka-express ay rank number 32 si Alex mga ka-express. So, kaya nga siya naging seeded. Kasi yung top 32 mga ka-express, yun lang ang magiging seeded sa lahat ng mga tour na gaganapin diyan sa WTA.
lalo na yung mga ano, yung ganitong ano. Ito kasing Paribas Open na to, kinukonsidera itong 5th Grand Slam eh. So, ibig sabihin, ito sa panlima to sa pinakamataas na tour na pwedeng laruin ng bawat professional tennis player. So, rank 32 siya. At hanggang prize money niya, medyo malaki na rin. Nasa 291, kulang-kulang 300,000 US dollar. So, tingnan natin ang stats ni Alex Ayala, mga ka-express. At ito, nakita natin, ngayong 2026, ang current ranking niya is rank number 2. Nakapaglaro na siya ng 13 games at nakagawa na rin siya ng 10 aces. Kung mapupunan yung mga ka-express, dati mahina yung service ni Alex. Bihira siya makagawa ng aces. Minsan nga kadalasan siguro nung 2025, napakakunti lang. Kabuuan na ata ng 2025. Wala pa atang 10 aces yung nagawa niya. Pero ngayon, kapapasok pa lang ng 2026, nakagawa na at nag-i-improve na talaga yung service ni Alex Ayala. Medyo may diin na, mabigat na. So, narito yung kanyang mga percentage sa buong laro, career niya ngayong 2026. Yung service games won nasa 63.7, mataas yan. Return games won is 39.3 at yung first serve won niya, nakita nyo, medyo tumaas na yung percentage ng kanyang sa service, nasa 61.3%. So itong importante rito mga ka-express, yung sa single service stat niya ay yung aces niya ay nasa 10, pero yung double fault niya mga ka-express, ito kasi dito siya nag-i-struggle kadalasan nung 2025 dito sa double fault, pero ngayon nalimitahan niya na yung double fault. Ibig sabihin, yung error ng pag tuwing magse-service siya sa first serve, okay, sa second serve, hindi na madalas yung double fault niya. Pero noon talaga madalas ang double fault niya. Sa first serve percentage niya is 65.5. Mataas po yan. First serve won, kadalasan yung sa unang service niya may kukonvert niya kaagad ng point is 61.3%. Mataas po yung percentage ni Alex. Second serve, 45.7. Break point save. Ito yung yung kahit muntik-muntika na ng maagaw ng kalaban niya yung point doon sa unang set na yan, niya pa rin, nahahadlangan niya pa rin. So, ang percentage noon is 50.5 na mataas yung mga ka-express. Service point won, nasa 55.9 at yung service games won is 63.7. At yung service games played 135. Samantalang dito naman sa single return stat mga ka-express, mataas din ang kanya return point. Return point won is 46.0. First return point won 37. Sa second return point, ito yung talagang kadalasan yung mga matutulis na balik ni Alex Ayala. Yung alam nyo, yung may diskarte si Alex Ayala na talagang nagugulat yung mga kalaban niya. Hindi akalain na biglang dadalhin doon sa isang place na dadalhin niya doon sa pinakakanto, baseline pa man din. Kaya mahirap habulin yun. Kasi pag puros baseline ang binabalik ni Alex sa mga kalaban niya, hindi makasugod doon sa sa bungad. Kaya nahihirapan sila, puros talaga ibabalik nila yung kung saan ipipunesto ni Alex yung bola, doon nila kukunin yun. Kaya kadalasan kasi yung hindi na tulad na looping yung mga balik ng bola ni Alex, pero ngayon talaga yung spin ng bola talaga na napakabilis. Lalo na yung forehand niya. Yung pamatay niya, yung forehand Talagang kadalasan nga napupuri siya ng mga commentator. So sa return games won is 39. Pero dito sa breakpoints converted, medyo mababa yung percentage ng breakpoint conversion niya mga ka-express. Nakakita nyo kadalasan sa mga laban ni Alex,
ilang beses niya nagkakaroon ng ng set point o kaya match point, natatagalan siyang i-convert yun into points. So kaya yung percentage nun is nasa 39.0%. So ito po yung kabuuan ng stat ni Alex Ayala, mga ka-express. At ito nga, mamaya 11 ay yun ang laban nilang dalawa. At hopefully pag nanalo dito si Alex Ayala, mga ka-express, ay magkakaroon ng rematch si Alex at si Coco Go. Siguro ko na mananalo doon si Coco Go sa laban niya ngayon. Ang kaanuhan lang, yung court na inassign si Alex sa court number 3. Samantalang si Coco Go saka sila sa Balenka nasa court number 1. Pero okay lang po yan. Makikita naman, nakita ko yung laban ni Alex sa Balenka kontra kay Sakatsumi. Medyo marami rin yung nanood sa court number 1. Pero mamaya tingnan natin, mga ka-express, kung ano yung support ang ibibigay ng ating mga kapwa Pilipino dito sa ating kababayan si Alex Ayala, na maglalaro mamayang alas 11, ilang oras na lang. 1, 2, 3, 4 hours na lang at maglalaro na. Siguro mga alas 12 na yan. Kasi depende kung matatapos kaagad yung laro ni Jobek tsaka ni Osorio. Maglalaro din kasi si Osorio tsaka si Jobek doon sa court number 3. Ang schedule na assigned court para kila Alex at kay Yastremska ay court number 3. So yan lang po, mga ka-express, ang ating topic ngayon. Binigay ko lang sa inyo yung mga statistical record ng ni Alex Ayala at ni Yastremska. Muli, ito po si Hill at yung Hillball Channel. Laging nagsasabi na may pagpala ng bawat sa atin ng ating pong may kapal. Maraming salamat. God bless you and Diyos Mabalos!